Guys, may pag-asa pa ba sa pagkakaayos? Ang mga salita ni Papa Eds nagpa-emosyon sa marami. Mga kalingap, handa na ba kayo sa isang usapang puno ng emosyon, pagpapatawad at good memories? Dahil ang mga pahayag ni Eds sa naging pag-uusap nila ni Sir Olives at Freda ay talagang nagpaisip at nagpaiyak sa maraming viewers. Siguro may mga nagsasabing, move on na. May iba namang nagsasabing, baka may pag-asa pa sa pagkakaayos. At ang mas nakakagulat, sinabi mismo ni Eds na mas pinipili niyang alalahanin ang mga masasayang alaala kaysa sa masasakit na nangyari. Kaya samahan ninyo ako hanggang dulo dahil pag-uusapan natin ang lahat ng ito. Pero bago ang lahat, isang napakalaking shoutout muna kina Kuya Val at napakapoging Kuya Rab natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa napakaraming pamilya at beneficiaries. Dahil sa Team Kalingap, maraming buhay ang nabago at maraming pangarap ang natupad. God bless po sa inyong lahat. At heto na nga, mga Kalingap, nagkaroon nga ng masinsinang pag-uusap sina Papa Eds, Sir Olives at Freda tungkol sa love life at sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay Eds, sa ngayon ay mas pinipili muna niyang magpahinga. Pahinga sa love life at siguro pahinga sa love team din. At mas mag-focus muna sa kanyang mission bilang isang charity vlogger, ang tumulong, maghanap ng beneficiaries at magbigay ng pag-asa sa iba. Love life. Pahinga muna siyempre. Wala na muna siyempre sa lahat ng mga ay masyadong maingay at saka maraming nangyari. Pahinga muna. Stop muna sa lahat ng mga Focus muna sa goal, sa mission muna. At dito na nagsimula ang mga tanong na talagang ikinagulat ng marami. Tinanong ni Sir Olives si Eds, nasa puso mo pa ba siya? At alam naman natin mga Kalingap kung sino ang tinutukoy sa tanong na iyon. Ayon kay Eds, mas pinipili raw niyang alalahanin ang good memories. Pero sa lahat naman nangyari bro, hanggang ngayon nasa puso mo pa rin siya. Buhay yan siyempre kahit pa paano. Ang isang tao, hindi natin makakalimutan yan eh. Kailangan mo timbangin yung siyempre, kung gaano kagibat yung pinagdaanan ninyo ng mga ng tao, at kung yung mga nangyaring sakit, dapat, yan, Balance. kung anong pinaka mas mahalaga ba, yung yung galit mo, yung at kung wala, naman, medyo nakupas na ang sakit, mas pilit mong makipag-ayos yun talaga at wala naman na mas magandang talaga kahit sabihin ta ng tawag dito yung mga good memories sa lalahanin mo para maging okay kayo, yun ang mahalaga. Sa loob ng 2 taon ng kanilang samahan, hindi maikakailang marami silang pinagdaanan, mga biyahe, masasayang alaala at mga karanasang hindi basta-basta makakalimutan. At dito talaga ako napaisip, grabe no? Kapag talagang mahalaga ang isang tao sa buhay mo, hindi lang puro sakit ang naaalala mo. Minsan, nangingibabaw pa rin ang mga magagandang alaala. Sinabi rin ni Eds na hindi siya taong nagtatanim ng sama ng loob. At para sa kanya, mahalaga ang forgiveness at peace of mind. Sabi pa niya, kung hindi mo raw bibitawan ang bigat na dala mo, mahihirapan kang maging masaya at makontento sa buhay. Kahit pa paano. Para mas maganda baga mag-separate list ng magandang nangyari. Yes. Hindi yung separate list ng lahat ng sama ng loob. Kasi, correct. Dadalhin mo yan habang buhay. May message. Dadalhin yan habang buhay. May At message. Never ako. Saka ako yung tao na hindi nagtatayo ng sama ng loob ng matagal. Pero kung sakali bro, naniniwala ka ba sa second chance? Depende Depende sa mga mangyayari. Pero sa tingin ko ngayon pa lang, sa ngayon lang, ang kaya ko lang pang i-guess yung pagiging kasi hindi nawala yung yung pagiging tawag dito. Yung samahan na dati. Hindi nawala yun. Dati pa rin, kumbaga. Parang, yun yung nangingibabaw eh. Yung nangingibabaw yung bad side.
Yung mga good memories. Hindi ko inaano yung Mas nangingibabaw yung mga good memories. Hindi ko iniisip yung mga pangit na alaala. Kasi, ang pangit nung nung pipiliin mo yung pangit na alaala. Mm. Kasi, didibin mo yun habang buhay mo. Ikaw ang magdadala nun eh. Oo. Hanggat di mo nire-release yun, Wala. di ka makukontento sa buhay mo. Yes, correct. Tama yun. At ito ang tumatak sa akin. Pagmamahal at pagpapatawad ang isa sa mga pinakamahalagang aral na itinuturo sa atin. Kumbaga, ang pagpapatawad yun yung doon tayo nagiging malaya. Oh, yes. Sabi baga, the truth will set you free. Yes. At saka yung forgiveness, baga, Yes. forgiveness sa isang tao. Saka, yun naman ang leksyon ng sa pag tayo lagi. Sa buhay. Saka sa Diyos, yun ang pinaka-leksyon. Lagi natin pagmamahal ang pinaka-pangunahin. Pagmamahal yung piliin. Oo, laging love ang unahin. Napakaganda ng pananaw na iyon, mga kalingap. Pagkatapos nito, tinanong naman siya ni Freda, paano kung may dumating na bagong babae sa buhay mo? At ang sagot ni Papa Eds, depende raw kumbaga mga kalingap kung mararamdaman niya ang pagmamahal at pag-aalaga na hinahanap niya, di ba po? Paano kung may dumating na girl? May dumating na girl. Biglang tanong ang bulit. Ano yun? Depende yun kung yung girl na yun ay magparamdam sa halimbawa sa akin o ng tamang Ibang girl yun sinasabi ni Predator. ibang girl. Depende. Kasi syempre kung wala na talaga, syempre hindi ka man pwede mag-stay ng matagal. Kasi kawawa ka din, di ba buhay mo, kailangan mas Magsusulo ka eh. Oo. Kailangan pasahin mo ang buhay mo. Dapat enjoy. Solong buhay lang din naman. At totoo naman mga kalingap, habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng kapayapaan, respeto at tunay na pagmamahalan. At ito na ang tanong na ikinagulat ng marami. Paano kung bumalik siya? Tatanggapin mo ba? At ayon kay Eds, tatanggapin daw niya bilang bahagi ng pagpapatawad at pagkakaayos. Yung girl ang bumalik sa kanya, di ba? Gagawin niya? Tatanggapin niya ba yun? Kasi ang may kasalanan yata yung girl, hindi naman ikaw. Galing nito Oo, ang pagkakaano ko. Anong sagot mo doon? Patawad ka ng sinabi ko, yun ang pinakaunang first na gagawin. Magpakumbaba parehas para mas maging okay ang lahat. Tatanggapin pa ba niya yun? Siyempre, Oo, syempre. yun ang aral sa Kasi yun yung love ng niya. aral na binano ng Diyos sa Oo, tapos Hindi man niya masagot kung bukas siya sa second chance pagdating sa pag-ibig, pero malinaw na bukas siya sa maayos na pag-uusap at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. At dito naman pumasok ang nakakatuwang bahagi, sabi ni Freda. Bakit hindi raw puntahan para magkausap at magkaayos? Napatawa na lamang sina Eds at Sir Olives sa suhestyon. gusto ni Sir Edo itong si Wency. Di pumunta siya doon para mapasa kanya ulit ito si Wency. Tapos si Wency, bumalik sa'yo. Oo, tapos hindi. Ano ba class na magtanong ka? Pinahatsinta ko Ayon naman kay Papa Eds, may nakausap siyang sponsor na nagsabing welcome pa rin naman daw siya kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. Kaya sabi ni Sir Olives, malay natin, hindi natin malalaman kung hindi susubukan. Talagang maging okay talaga. Wala mang problema sa akin. Sa tingin ko naman sa kanila, pagtingin ko, ko naman, parang okay din eh. Kasi binisita sila ng sponsor nung pumunta dito. At sabi is, Welcome ka pa naman doon. yun ang magandang Kumbaga. yun ang nakakatuwa. So, bakit kaya hindi natin subukan? Sa tingin mo? Pwede naman. Wala mang problema. Kung welcome talaga tayo doon, subukan natin para at least malaman natin. Oo. Kasi ang isang bagay, di mo malalaman kung hindi mo subukan eh. Yes. At dito muling tinanong si Eds, bro, nandyan pa ba siya sa puso mo? At ang sagot niya, mahalaga pa rin siya bilang isang tao dahil sa tagal ng samahan. Walang problema. Kasi yun naman, alam naman natin na nasa puso mo pa siya. Di ba? Siya ay isang, Nandiyan pa ba siya sa puso mo, bro? naging, paano siya eh, parang, sa part, syempre sa tagal na nangyari.
mahalagang tao, Baka sir, siyempre. mag-remove kayo sa... Mahalagang tao rin, siyempre. Yan. Bukod Kahit sa pa paano, mahalaga, siyempre, Problema sa... special na siya. mahalagang tao talaga siya dati. Pero yun nga, dahil sa ano, kailangan ka Kailangan mo Mag- ako ulit. maglayo ng konti dati ngayon. Pero yun nga, sabi ko, mas mabuti na mas maging okay. Mga kalingap, ang daming emosyon sa sagot na yon. Hindi man natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero malinaw na para kay Eds, mas pinipili niyang magpatawad kaysa magkimkim ng galit. Kayo naman, mga kalingap, ano ang masasabi ninyo sa naging pahayag ni Papa Eds? Mas pinipili rin ba ninyong alalahanin ang good memories kaysa sa masasakit na alaala? Comment down below lang po ha. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. At para sa mga gustong mas suportahan ang ating channel, maaari rin kayong maging channel member sa halagang 39 per month. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mga kalingap, minsan sa buhay, may mga sugat na hindi madaling maghilom. May mga pangyayaring mahirap kalimutan. Pero marahil isa sa pinakamagandang regalo na maaari nating ibigay sa ating sarili ay ang kapatawaran. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. Anuman ang mangyari sa hinaharap, naway piliin nating maging mabuti, maunawain at mapagmahal. Hanggang sa muli, mga kalingap, stay positive, stay supportive, at tandaan, hindi man natin kontrolado ang lahat ng nangyayari. Kontrolado natin kung paano tayo pipiliing magmahal at magpatawad. God bless everyone at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta.